Amen. So mapagpalang araw po sa ating lahat. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos sa umaga ito? So ang ating pong pag-aaralan sa umaga nito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 6 verse 37 at 38 po. Sinasabi po rito, huwag kayong humakol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Kung takal, siksik, liglig at umaapaw, pang ibibigay sa inyo. Sapagat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka aming among banal sa oras na ito. Narito kami sa iyong banal na harapan, sa iyong masaganang biyaya. Patuloy kami nagpapakumbaba. At aming itinutulog sa iyo ang mga salita mong ito, O God. Patuloy niyo po itong pagpalain, basbasan, at nawa, Panginoon, nawa ito'y maging pagpapala po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng nakakarinig nito, O God. Bigay kami ng iyong Holy Spirit at salamat sa masaganang kapayagan na dadalo sa aming kagalitan sa oras na ito. At palutin mo yung banal na presensya, lugar nito, Father God, in Jesus' name. Amen. Ito po yung pinamagatan mo po ng huwag humatol at magparusa, kundi maging mapagbigay at maging mapagpatawad. So dito po, tinuturuan tayo ng Diyos na huwag tayong tagahatol. Huwag tayong humatol sa ating kapwa. Huwag nating parusahan ang ating kapwa. Ano man yung nagawa nila, pagkukulang, ano man yung nagawa nilang pagkakamali. Wala po tayong karapatan na magparusa sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? At tinuturuan din po tayo na matuto po tayong magpatawad. Sapagkat kung hindi po tayo magpatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. Amen? At sabi rin po rito na magbigay kayo, na matuto po tayo magbigay. Kung nais natin na maranasan ang mga pagpapala ng Lord, ng siksik, liglig at umaapaw, ay tinuturuan din po tayo magbigay. Amen? Dahil kung ano yung ginagamit natin sa iba na nakalan, hindi po yung gagamitin sa atin ng Panginoon. Kaya itong mga bagay nito, ang nais na ituro ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa oras na ito. So, ang una po nating puntos na makukuha dito, huwag kayong humakol upang hindi kayo hahatulan ng Diyos. Ang sabi po sa Mateo chapter 7 verses 3 and 5, bakit mo ipinapansin ang buwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang krusong nasa iyong mata? Yung pagpintas tayo ng pintas sa mga kapatid natin sa pananampalataya, na lahat ng kanilang pagkakamali ay pinipintasan natin, yung mga pagkukulang nila, yung kahinaan nila, pinipintasan natin sila ating hinahatulan. Pero hindi natin napapansin na habang sila ating hinahatulan, marami din po tayong kapalmangan, marami din po tayong kahinaan at mga kamalian na nagagawa sa ating mga buhay. Amen? Sabi niya dito sabi niya dito na ngunit hindi mo pinapansin ang krusong nasa iyong mata. Krusong na mas malaki pala yung krusong na nasa ating mata, kaya hindi natin nakikita yung pagkakamali natin, yung ating pagkukulang at napapansin natin yung pagkakamali ng iba. Hindi po tayo ibinigay ng Lord sa church na ito para pintasan natin ang kahinaan ng bawat isa. Amen? Ayaw po ng Panginoon na gawin natin ang mga bagay na iyon. Kaya sabi rito, kaya po ano man ang mga maling, sabi rito, alisin mo muna ang kruso na sa iyong mata at sagay makita ng mabuti at malis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. So unahin mo na natin linisin ang ating mga sarili bago natin linisin yung iba. Paano natin sila linisin? Paano natin alisin yung puwing na kanyang mga mata kung tayo pala ang may kruso sa ating mga mata? Amen? So lagi natin unahin ang ating mga sarili. Pag tayo nag-isip na lang hindi maganda sa ating kapwa, ibalik natin sa ating sarili. Ako ba may karapatan na humato sa aking kapatid? Ay ako na may ganito rin. Ganito rin, ganyan din ang nagagawa ko. Nagkakamali din ako sa sarili ko, sa aking kapwa, nagkakamali din ako. So ano ang dapat natin gawin? Linisin muna natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating mga buhay, bago natin
iba. Amen? Kasi mahirap na linisin natin sila, pero tayo ang dami nating karumihan. Ang dami nating kakulangan sa buhay, ang dami nating kapalpakan na nagagawa o kakulangan na nagagawa. So paano natin sila maayos? Paano natin alisin? Pagsabihan sila na itakwil mo na iyan, magbago ka na. Halimbawa sasabihin ko, huwag ka nang maninigarilyo, ako na may naninigarilyo. Huwag ka nang magsugal, ako na may magsusugal. Huwag ka nang mag-inom, ako na may mag-iinom. So paano ko aayusin ang buhay ng aking kapatid, ng unang aking kapwa, kung yun din naman ang aking ginagawa? So wala tayong karapatan na pakialaman natin sila hanggat tayo ay ginagawa din natin ang mga bagay na iyon. So unahin natin lagi ang ating sarili bago natin linisin ang ating mga kapwa. Bago natin sila pagsabihan sa anumang nagawa nilang pagkakamali. So huwag natin silang hatulan. Kasi maaring, kung halimbawa ikaw man ay hindi mo yung ginagawa, maaring hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nila. May inaayos pa ang Panginoon sa buhay nila. Kaya lagi natin iisipin, ipagpipray ko na lang yung kapatid ko kasi baka hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya. May inaayos pa ang Panginoon sa buhay niya. Hindi yung hatol tayo ng hatol, pintas tayo ng pintas, na hindi natin nakikita na tayo pala ay marami ring kapintasan na ayusin sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya unahin po natin ang ating sarili. Alisin muna natin yung troso ng ating mga mata bago natin alisin ang puwing ng ating mga kapatid sa kanilang mga mata. At doon tayo may karapatan na alisin natin ang puwing ng kanilang mga mata o ang kanilang mga kahinaan. Santiago 4:11-12, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o umahatol sa kanyang kapatid ay naninira at umahatol sa kautusan. Kung tayo ay nagsisiraan sa isa't isa o hinahatulan mo ang iyong kapatid, tayo ay humahatol sa kautusan. Ay sino po ba ang nagbigay ng kautusan? Ang Panginoon. So ang Panginoon lamang ang may karapatan na humatol sa bawat isa sa atin. Sapagkat siya ay perpekto, siya hindi nagkakasala, siya hindi nagkakamali. Kaya siya lamang ang may karapatan na humatol sa bawat isa sa atin. So wala tayong karapatan na humatol sa ating kapatid. At huwag tayong nagsisiraan sa isa't isa. Ano pa? At kung hinatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. Ibig sabihin nun, ipinantay mo na ang sarili mo sa Panginoon. Kung hinahatulan natin ang ating mga kapatid sa nagawa nilang mga pagkukulang, sa mga nagawa nilang pagkakamali sa kanilang mga buhay. Kung sila ating hinusgan, hinahatulan, pinipintasan natin, sasabihin natin, yung kapatid kong iyan, ganyan yan, ganito yan, ganyan yan. Diba? Meron, hindi minsan, di nawawala sa loob ng church iyan. Nagkakaroon ng pagsisiraan. Bakit? Kasi nakikita niya yung kapintasan ng kanyang kapatid at dahil doon hinahatulan niya. At pag hinahatulan po natin, inilagay na po natin ang ating sarili na tayo na po yung hukom ng kautusan. Hindi na po tayo tagasunod ng kautusan, kundi ipinantay na natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So hindi po dapat tayo humatol. Ang sabi rito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. So siya lamang po ang hukom, nag-iisang hukom, hindi po tayo hukom. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi tayo hukom. Kaya wala tayong karapatang humatol, siya lamang ang may karapatang humatol. Sapagkat siya lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. So siya lamang may karapatang mag-judge sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa, ngunit sino ka upang humatol sa iyong kapwa. So ang Panginoon lamang ang may karapatang humatol sa atin, ang Panginoon lamang ang may karapatang magparusa sa atin, pero tayo wala tayong karapatang magparusa. At ito ay delikado ito sa mga taong medyo mataas na antas ang kanyang kinalalagyan. Na pag may nakita sila ng kapintasan o kainaan, ng mga tao na kanilang pinapangunahan, anong gagawin nila? Naroon na kanilang pinaparusahan, pinapahirapan at tuwang-tuwa sila na ito'y kanilang pinapahirapan.
at sinasaktan. Amen? So wala po tayong karapatan na gawin ang mga bagay na iyon, sapagkat siya lamang ang may karapatang magligtas at magparusa sa bawat isa sa atin. Sino iyon? Ang ating Panginoon. At tayo po ay isang tao lamang po tayo. Hindi po tayo perpekto. Kahit sa isip, maya't maya nagkakamali tayo, nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa. So sino tayo upang parusahan natin ang ating kapwa, upang sila'y ating hatulan? Ang Panginoon lamang ang pwedeng gumawa nun sa atin. Siya lamang may karapatang magligtas at magparuso sa atin. Kaya sabi rito, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sino tayo para hatulan natin ang isa't isa? Sino tayo para pintasan mo ang kahinaan ng iyong kapatid? O magsalita ka ng masama laban sa iyong kapatid dahil nakikita mo ang kanyang mga kamalian sa buhay? Lagi po nating ibalik sa ating sarili. May karapatan ba akong humatol? Ako ba'y perpekto? Hindi rin ako perpekto. So anong gagawin natin? Atin na lang ipanalangin. Yun na lang po ang gagawin natin. Huwag yung i-chismis natin doon, i-chismis dito, at sabihin, huwag mo sasabihin, ipagpipray lang natin na, pero ikinakalat naman ang ikinakalat. So mali rin po yun. Kahit po yun ay totoo, huwag po nating ilagay sila sa kahihiyan. Bawal rin po gawin natin iyon. So pag nakikita po natin ang kanilang mga kamalian na nagagawa, pagkukulang, atin na lang pong ipanalangin. Ilapit natin sa Panginoon na pumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, maging sa buhay natin, na pare-parehas tayong magbago. Wala tayong karapatang maghusgahan dito, wala tayong karapatang magturuan dito. Wala kahit sino man sa atin. Ang Panginoon lamang ang pwedeng gumawa nun sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. So meron pong isang kwento na, naalala niyo yung isang kwento na isang hari, pinatawag niya ang lahat ng may utang sa kanya. At yung isa doon ay milyon-milyon ng utang. At sinabi ng hari, magbayad ka ng utang mo. Sabi niya, wala po akong kakayahan ng magbayad ng aking mga utang, mahal na hari. Anong sabi ng mahal na hari sa kanya? Sige, ipagbili ninyo ang kanyang asawa, mga anak, at maging siya at ang kanyang mga aririan upang meron siyang pambayad sa kanyang mga utang. Anong ginawa niya? Siya ay lumuhod. Nagmakaawa siya sa hari na hindi niya pa kayang bayaran, bigyan pa siya ng panahon para makabayad sa kanyang mga utang. Siya po'y nagsusumamo siya, lumuhod talaga siya, at dahil doon naawa sa kanya ang hari. Pinatawad siya sa kanyang pagkakautang na 1,000,000. So pagkatapos na siya'y kausapin ng hari, lumabas siya at nasalubong niya ang isang alipin na may utang sa kanya na 100,000 piso. Sinakal niya ito at sinabi niya, magbayad ka ng utang mo. Anong sabi ng isang alipin na yon? Bigyan mo ba ako ng pagkakataon para mabayaran ko ang mga utang mo? Lumuhod din sa kanya, ngunit anong ginawa niya? Ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa alipin dahil lamang sa 100,000. Samantalang siya, milyon ang utang niya dun sa hari. Siya'y pinatawad ng hari. Pinabilanggo niya ito hanggang sa ito'y makabayad. Ngayon, ito ay nakarating sa mga lingkod ng hari at ipinaabot nila sa hari yung kanyang ginawa dahil sumama ang kanilang loob. Dahil alam nila na ito'y pinatawad ng hari, milyon ang utang. Siya'y pinatawad ng hari nung siya'y nagmamakaawa, pero itong kanyang kapwa alipin, pinabilanggo niya. So pinatawag siya ng hari at sinabihan siya, napakasama mo. Pinatawad kita sa iyong malaking pagkakautang. Bakit hindi mo siya pinatawad sa iyong pagkakautang? Wala kang habag, sinabihan siya ng hari. At dahil doon siya'y ipinabilanggo ng hari. Dahil pinarusahan niya yung kanyang kapwa alipin. Samantalang hindi naisip na milyon ang kanyang utang doon sa hari. Ngunit siya'y pinatawad ng hari sa kanyang pagkakautang. Siya po ay pinakulong hanggang sa siya ay makabayad din ng kanyang pagkakautang. So nakikita natin na kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, na sila may ating pinaparusahan, ginagantihan natin sila. O hindi tayo marunong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Yun din po ang ating aanihin. Yun din po ang balik sa atin. Yun din po yung mangyayari sa buhay natin. Katulad ng aliping iyon na hindi siya naawa sa kanyang kapwa alipin. So siya ipinabilanggo ng hari hanggang sa siya ay makabayad ng kanyang
pagkakautang. So ayaw po ng Panginoon ng ganon. Lagi po nating iisipin na kung halimbawa man ito man ay tungkol sa pagpapatawad, ay matuto rin po tayong magpatawad sa mga taong nagkakautang sa atin. Amen? And sabi nga ng Panginoon ay, mapalad ang nagpapautang sa mga mahihirap, sabagat sa Diyos sila nagpapautang. Kaya kung tayo nagpapautang, at yung taong yung hirap na hirap sa buhay, wala talagang kakayanan magbayad, iipa sa Diyos muna at hayaan mo ang Diyos ang magbalik sa iyo na yun. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, ano yung una? Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Pangalawa, huwag kayong magparusa upang hindi kayo parusahan ng Diyos. Pangatlo, magpatawad kayo sa inyong kapwa upang tayo ay patawarin din ng Diyos. Mateo 18:21-22. Lumapit si Pedro, nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? So bakit siya lumapit sa Panginoon? Tinanong niya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? So ano pong sinagot sa kanya ng Panginoon? Sumagot si Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7 equals 490 beses mo patatawarin ang iyong kapatid. Ibig sabihin nun, kahit maya nagkakasala ang iyong kapatid, lagi mo yang patatawarin. Kaya lang, pagdating naman sa pera, o ikaw ay, yung nilalamangan ka na, abay, utakan mo rin naman. Di ba alangan man lagi kang magpapalamang, lagi kang magpapautang na hindi ka naman binabayaran. Amen? So, hindi naman po ganon. Pag siya nakagawa ng pagkakamali sa'yo, patawarin mo. Kung siya minsan nagkautang sa'yo, o bigyan mo pa ng isa at hindi na talaga nagbabayad, ay huwag mo nang bibigyan. At kung bibigyan mo, yung kaya mo, na magaan sa loob mo, na ibigay mo sa taong iyon. Amen? So, ibig sabihin, tatalinuhan din natin. Hindi naman sinabing 490 beses kung mangutang sa'yo, 490 beses mo rin pautangin, patawarin mo lang ng patawarin. Hindi naman po ganon. Pag siya nagkakamali sa atin, nakagawa siya ng anumang kasalanan, lagi po tayong matutong magpatawad. Kasi tayo, mayat-maya din tayo nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Mayat-maya din po niya tayo pinapatawad dahil sa kanyang banal na dugo na nakahanda para sa bawat isa sa atin, na siyang laging naglilinis sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating mga kakulangan sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, walang putol yung lagi nating pagpapatawad, lalo na kung humihingi naman sa atin ng tawad, ating patawarin. Pero pag inutangan ka uli, ay talinuhan mo na. Ibigay mo na lang yung yung kaya mo, halway kaya mo lang 500, so hindi man yun magbayad, ay hindi mabigat sa bulsa, di ba ga? Amen. Nakatulong ka na. Bigyan mo na lang ng tulong. O baka pati tulong ko sa iyo, wala po akong ganung kalaking halaga. So yun yung gagawin natin. Sabi sa Marcos 11:25-26, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So kung halimbawa, tinawag ko, sister, ikaw ang manalangin dito sa harapan. Pag alam mo na mayroon kang nagawang kasalanan o mayroon kang kasamaan ng loob doon sa loob ng church, lalapitan mo muna siya. Humingi ka muna ng tawad sa kanya upang yung iyong panalangin ay maging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Hindi naman pwedeng tayo ay manalangin, tumayo ka upang manalangin, tapos mayroon ka namang kasamaan ng loob, may galit at puot ka sa kapatid mo, yung iyong panalangin, hindi po yun tatanggapin ng ating amang nasa langit. Bakit? Meron kang galit sa puso mo, kaya ang sabi niya dito, lapitan mo muna ang iyong kapatid. Ang sabi rito na, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang iyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So matuto muna tayong magpatawad. Ngayon kung hindi siya marunong humingi ng tawad, patawarin mo siya sa puso't isip mo. At saka po tayo magpatuloy sa ating gagawing pananalangin. Maging sa
yung ating komunyon na ginagawa natin. Kaya marami sa atin ang mahina ang katawan. Bakit? Nag-take ka ng komunyon. Meron kang kagalit doon sa loob ng church. Ano yun? Magiging sumpa po sa atin yung komunyon na yun. Hindi po siya maging mabuti. Hindi siya magbibigay kagalingan sa mga karamdaman ng ating katawan. Bakit? Sapagkat meron kang kagalit sa loob ng church. Ayusin mo muna ang relasyon ninyong dalawa bago ka mag-take ng komunyon. Maghingi kayo ng tawad sa isa't isa. Kung kailangan ipanalangin ng isa't isa, ipanalangin nyo ang isa't isa. O sa puso't isip mo, magpatawad ka. Lumapit ka kaya, humingi ka ng sorry. Kahit hindi siya humingi ng sorry sa'yo, ang mahalaga, ikaw ay humingi ng sorry sa kanya. So pag take mo ng komunyon, siya yung maging pagpapala ng ating katawan. Magbibigay kalakasan, kalusugan, kagalingan ng ating katawan. Kaya sabi doon, kaya maraming mahihina ang katawan sapagkat nag-take sila ng komunyon na meron silang galit sa kanilang mga puso. So, dapat ayusin po natin ang ating relasyon sa ating mga kapatid. Amen? At sabi rin dito sa verse 26, ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng ating ama na nasa langit. Kahit anong gawin mong sipag, maglingkod sa Panginoon. Kahit araw-araw ka pa na narito, nagnanalangin, nag-worship ka sa Panginoon, ngunit ikaw naman ay may galit ka sa puso mo. Hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama natin sa langit. Amen? So saan ang bagsak mo? Impyerno. Bakit dahil lang sa galit at puot? Halimbawa, 10 years na. Kagalit mo iyon, yung isa, naka-recover na siya, nagpatuloy na siya sa buhay niya. Ikaw, andoon pa rin. Talaga pag naalala mo, talagang sasabog yung dibdib mo doon sa taong iyon. Hindi mo pa rin mapatawad-tawad. So, anong mangyari? Ikaw din ang mahihirapan na iyon. At pag namatay ka, sigurado hindi ka makapasok sa langit. Bakit? Sabi rito, ang hindi nagpatawad sa lupa, hindi ko rin patatawarin sa langit nang dahil lang sa galit. Impyerno ang iyong bagsak. Amen? So matuto po tayong magpatawad kung paano tayong pinatawad ng Ama natin na nasa langit. Gano'n din po tayo, matuto po tayong magpatawad sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, kahit sinong tao na nakakasakit sa bawat isa sa atin. Kasi mahirap po yun eh. Yung may galit ka sa puso mo, ang hirap nun. Ang hirap mabuhay sa araw-araw. Na parang meron kang tinik na nakatusok doon sa puso mo. Na pag naalala mo, nagliliyab na yung galit mo. So, alisin po natin iyon. Amen? Ang Panginoon ay nananahan po sa ating mga puso. At hindi po niya kaya na pumasok sa puso natin na mayroon tayong galit at puot na nananahan sa ating mga puso at isipan. So, itakwil na po natin yun. Kahit hindi sila humingi ng tawad sa atin, kahit matagal ng panahon iyon, ihingi natin ng tawad sa Panginoon iyon at patawarin natin ang tao na gumawa sa atin na iyon. Kaya sabihin mo sa kapatid mo uli, kapatid, patawarin mo na. Kahit hindi humingi ng tawad sa iyo. Di ba? Ang sarap kaya mamuhay na payapa ang puso natin. Wala tayong galit at puot sa puso natin. Payapa tayo. Di ba? Hindi yung may dala-dala tayong tinik na nakatusok sa ating mga puso na pagkunting nasundot laang, tayo nag-aalsa na, nagagalit na tayo. Ano po yung kasunod? Pang-apat, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa, sapagat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. So ang pang-apat po, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. So dito po tinuturuan din po tayo ng Panginoon na matuto tayong magbigay upang tayo ay bibigyan ng Diyos. Sabi dito, ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa kung matuto tayong magbigay. Halimbawa, meron kang kapatid na nangangailangan ng tulong, may kakayanan ka namang tumulong o lumapit sa iyo at may kakayanan ka naman na tumulong sa kanya at inayawan mo. Wala po tayong pagpapala na tatanggapin sa ating Panginoon. Amen? Kaya lang sabi niya rito, magbigay kayo.
dahil bibigyan kayo ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. So kung nais nating maranasan ang mga bagay na ito, ang masaganang pagpapala, huwag po tayong maging madamot sa mga bagay na meron tayo. Kung meron kang kapatid na nakikita mo na wala siyang isasaing, meron ka namang 2 kilo, so bigay mo yung kalahating kilo. Diba? Meron kang 200, o bigay mong 70, o 50, pambili kahit sardinas man lang ng iyong kapatid para sila'y may makain. Kasi ang titinang kasi doon ng Diyos yung puso natin. Hindi naman hiningi ng Diyos yung kalakihan ng tulong maibibigay natin. Kung ano po yung kakayanan, nakikita ng Diyos sa puso mo, ano yung kaya mo na pwede nating itulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ba sabi niya doon, sa lahat ng pagkakataon, gumawa kayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo sa pananampalataya. Kaya kung may kakayanan po tayong tumulong po tayo, magbigay po tayo, lalong-lalo na po sa gawain ng Panginoon sa iglesyang ito. Huwag po tayong maging madamot. Dahil pag tayo po'y magbigay sa Panginoon, lalo para sa kanyang gawain, hindi po niya tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kung tayo kung ano po yung, sabi dito kung ano yung takalan na ginamit natin, ayun din yung takal na ibabalik sa atin. Parang naghahasik ka ng binhi. Kung ang inihasik mo lang isang kilo, di ko kunti lang anihin mo. Ngunit kung maghasik ka ng 1 sako, ilang sako ang balik sa iyo na iyon? Di ba kung magdudubli iyon? Tama ba, Brother John? Wala akong alam sa pagpapalay. Pag ilahad mo 1 sako, ang ibibini mo, ilang sako ang balik sa iyo nun? Ang maani nun? May 3 sako? 4? Madami. Yun. Ganun po kasi kung ano yung takalan na ating ginamit sa iba, ay siya rin pong takalan na gagamitin sa atin ng Panginoon. Kaya pag ang ginamit mo ay kutsara lamang na takalan, na ibinibigay mo para sa Panginoon o para sa mga taong nangailangan sa kapatid mo sa pananampalataya, 1 kutsara lang din ang balik sa iyo nun. Pero kung gapala ang gamit mo, na takalan, na ibinibigay mo sa church o sa mga taong nangangailangan, gapala rin ang balik sa iyo na iyon. Amen? Kaya nga sabi rito, bibigyan tayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Sabi rito. Kaya ang sabi sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Sabi dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya yung mga tao na mahilig tumulong, mahilig gumawa, magkawang gawa, sila po yung lalong yumayaman. Pero yung tao na mga kuripot, laging tikom ang kamay, wala po yung tatanggapin sa Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Bakit? Nakatikom ang kamay mo. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan, ilaglag mo na yan. Dahil meron akong mas malaking pagpapala na ipapalit diyan. Ayaw mong bitawan, nangihirayang ka. Halimbawa, 100 ang nasa kamay mo. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan, ibigay mo yan sa Kanya, ibigay mo sa gawain ng Panginoon. At yan ay papalitan ko ng 1,000. Maglalaglag ako ng 1,000. So paano mo yun masalo? Nakatikom ang kamay mo. Wala. Kaya lalong naghihirap sa buhay, laging hikahos sa buhay. Bakit? Hindi marunong magbigay sa gawain ng Panginoon. Magbibigay 10 piso, 20 pesos. Hindi po yun kalulugdan ng Panginoon. Sabi doon, kung magbigay tayo sa gawain ng Panginoon, yung 10 bahagi ang ibalik natin sa Kanya. Sapagkat yun ay pagkilala natin sa Kanya na Siya yung Panginoon natin, na Siya yung pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala na ating tinatanggap. Kaya pag sinabi ng Lord, tumulong ka sa kapatid mong iyan, magbigay ka, gawin po natin iyon upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya pag tayo ay matulungin, tayo ay mapagbigay, lalo po tayong pinauunlad ng Diyos. Ano man yung ating mga tinatangkilik sa buhay. Pinapalago po yun ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na hindi lamang ikaw ang nakikinabang diyan, kundi sinishare mo yan sa gawain ng Panginoon, sinishare mo yan sa mga tao na nangangailangan,
at hindi tayo naging madamot. Kaya lalo yang palalakihin ng Panginoon yung mga bagay na ating mga tinatangkilik upang lalo tayong maging pagpapala sa mga tao at sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Sabi rin dito sa verse 25, ang taong matulungin sasagana ang buhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So kung tayo ay marunong tumulong, sasagana yung buhay natin. Kaya kung hindi tayo marunong tumulong, hindi po sasagana ang buhay natin. Lalo po tayong maghirap sa buhay. Lalo po tayong maghihikaw sa buhay. Kahit anong gawin natin na paghahanap buhay. Magtambling-tambling ka man sa paghahanap buhay, wala ka pa rin marating. Bakit? Sapagkat tayo ay kuripot. Hindi tayo marunong magbigay sa gawain ng Panginoon at hindi tayo marunong tumulong sa ating kapwa. Kaya ang taong matulungin sasagana ang buhay. Sabihin mo ulit sa kapatid mo, sasagana ang buhay kung tayo ay matulungin. Sabihin mo sa kanan at kaliwa mo. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya kung marunong tayong tumulong, matuto tayong mahabag sa ating kapwa. Sa oras na tayo ay may pangangailangan, meron din pong gagamitin ang Panginoon para makasurvive po tayo sa lahat ng ating pangangailangan, kung ano yung tulong na kailangan natin. Tiyak na tayo rin po ay tutulungan kung marunong po tayong tumulong, kung marunong tayong magbigay. Tutulungan po tayo. Diba sabi ng Panginoon, kahabagan ko ang mga tao na marunong mahabag. So gagamit siya ng mga tao. Kahit anong kuripot na yan, pag hinipo ng Panginoon, kumilos ang Panginoon diyan, bubukas ang kamay na yan para iabot sa iyo yung pangangailangan mo. Dahil walang imposible sa Diyos. Sapagkat nakita ng Panginoon na tayo ay marunong ding mahabag, marunong tayong magbigay at tumulong sa ating kapwa. Amen? Kaya tiyak na sa oras ng ating pangangailangan, meron ding tutulong sa bawat isa sa atin. Sa Mateo 5:4, sabi rito, gawin mong lihim. So, ang pagbibigay na nakalulugod din sa Panginoon, yung gawin natin ng lihim. Sabi rito, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong amang nakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, yung sa pagbibigay po natin ng tulong sa ating kapwa, huwag mo po nating i-chismis. Huy, tinulungan ko si ganito at kailangan niya. Tapos makita mo isang kapatid mo, ay, ako tinulungan ko si ganito kasi kailangan niya. So, wag po nating, sabi rito, ilihim po natin, itago po natin, wag na nating ipaalam sa kaliwa yung tulong na binibigay natin dahil yung ang ama nating nasa langit ang magbabalik na yun sa atin. Kasi kung itinichismis mo na, kinikinto mo doon na ikaw ay tumulong sa kanya, tinanggap mo na yung papuri doon sa mga taong iyon. Sila ay nagpapasalamat na sa iyo at pinapapurihan ka na nila. So ano pa ang gantimpalang ibibigay sa atin ng Ama? Kung dito sa lupa ay tayo ginagantimpalaanan ng mga taong ating tinutulungan. Kaya ang nais ng Panginoon na kung tayo ay tumulong, tayo ay magbigay ng limos, lihim po natin itong gagawin. At ang Ama po nating nasa langit ang magbibigay sa atin ng gantimpala na nararapat para sa atin. Amen po ba? Amen. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Ano maganda ipaawit? Sige, magpaawit kayo. Oh, Diyos ko na yan, dakila.
luwalhatiin ka. Tapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpapailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawiran kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord, tunay ang napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Salamat po sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na ipinahayag mo sa amin sa umagang ito, na matuto kami na huwag kaming humatol sa aming kapwa, O God, at huwag kaming magparusa sa aming kapwa, Panginoon, kundi matuto kaming magpatawad upang kami ay iyong patawarin. Matuto kaming magbigay, O God, upang lalo mo kaming pagpapalain. Nawa, Panginoon, ang mga salita mong ito'y nahasik sa aming mga puso, na ito'y magkaugat, umusbong, at mamunga ng masagana sa araw-araw po ng aming mga buhay, O God. Hallelujah. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, Lord, ingatan mo at proteksyonan ang bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, disgrasya, aksidente, sampo ng aming buong pamilya, O God. Patuloy naming inaangkin ang iyong masagalang pag-iingat at proteksyon mo sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po, aming Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluluhatid, karangal at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak naming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po.